Vincent, let me explain. Mag-usap tayong dalawa. Anong ipapaliwanag mo? Ang pagiging cheater mo sa relasyon nating dalawa, Venice? Vincent, aniya bago niya tinulak ang lalaki, lalo na nang mahigpit siya nitong hinawakan sa braso. Vincent, nasasaktan ako. You're cheating on me. Venice, niligawan kita. Handa akong baguhin ang sarili ko para lang sa'yo. Para lang magkasundo tayong dalawa. Handa akong gawin ang lahat para sa'yo. Nihanda na akong pakasalan ka. Pagkatapos ay malalaman kong may anak ka at asawa ka na. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe mo. Bawat tao sa mundo ay may kanya-kanyang pangarap para sa pamilya nila. Bawat magulang sa mundo, kayang gawin ang lahat ng sakripisyo para sa ikakaganda ng buhay ng pamilya nila. Bilog ang mundo. Ika nga nila, maswerte ka kapag nasa tuktok ka at malas ka naman kapag nasa ilalim ka. Ang sabi nila, hindi raw patas ang mundo. Paano mo ngang masasabing patas ang mundo kung ginagawa mo naman ang lahat ng makakaya mo, ngunit hanggang ngayon ay nananatili ka pa rin nasa ibaba? Nakahanda na ba lahat ng dadalhin mo? Tanong ng nanay ni Venice nang makita niyang dalaga na tahimik lamang na nakaupo sa kawayang upuan na naroroon. Anak, nakahanda na po, ma. Sagot niya bago nag-angat ng tingin sa nanay niya na ngayon ay animong nag-aalala kung makamasid sa kanya. May problema ba? Isang buntong hininga pa munang pinakawalan niya bago umiling at sumagot ng wala po sa nanay niya. Walang ibang nagawa ang nanay niya kung hindi ang tahimik lamang na lumapit sa anak at hagkan nito nang dahil sa ginawang pagyakap sa kanya ng nanay niya. Doon na nagsimulang lumandas ang luwang kanina niya pang pinipigilan na umagos. Pagsubok lang ito, anak. Mahina nitong sambit sabay hagod sa likod niya na mas lalo niyang ikinaiyak. Nakakalaya rin ang tatay mo. Makakapag-ipon din tayo ng pangpiyansa niya. Okay? Marami pang sinabi sa kanyang nanay niya, ngunit hindi niya ito nagawang sundan. Nang dahil sa labis na pag-iyak, nang sandaling huminahon ay doon na siya nagpasyang magpaalam sa nanay niya upang bumiyahe na nga patungo sa presento. Puno ng hinanakit ang puso niya nang magtungo siya sa presento kung saan nakapihit ang tatay niya ngayon. Bakas ang seryoso sa mga mukha ng gwardyang naroroon. Mailan pang bastos kong tumitig sa kanya, ngunit hindi na iyon ang pinagtutuunan niya ng pansin. May bisita ka, said ng gwardyang nagbabantay sa selda ng tatay niya. Agad na lumabas ang luwas sa mukha ni Venice nang makita niyang iika-ikang lumabas mula sa seldang tatay niya. Tulad ng nakagawian, may mga pasana naman ang katawan nito. Animong kagagaling lang sa bugbog dahil sa sariwang-sariwa pang mga sugat niya sa balat. Anak. Nang makalabas sa selda ay mabilis siyang niyakap ang panganay niyang anak. Walang ibang nagawa si Venice kung hindi ang ngumiti bago malungkot na niyakap ang tatay niya. Buti at nakabisita ka, tanong ng tatay niya nang makaupo sila sa mga silyang naroroon. Wala ka bang pasok sa trabaho mo ngayon? Kumusta ng mga kapatid mo? Agad na namutawi ang lungkot sa mga mata ng tatay niya nang makita niyang lumandas ang luwas sa gilid ng mga mata ni Venice. Anak, hindi ka dapat nandito ngayon pa, aniya bago siya humikbi. Walang ibang nagawa ang tatay niya kung hindi ang hilahin ang anak at tuluyan na nga itong hagkan na mas lalo lang ikinaiyak ng dalaga. Ito pa lang ang kauna-unahang pagkakataon na nakita niyang umiyak ang panganay niyang anak. Hindi niya naman inaasahan na mauwi sa ganitong sakripisyong ginawa niya. Masyado siyang nagtiwala sa sarili niya na magiging maayos ang buhay nila kung gagawin niya ang bagay na iyon. Hindi niya naman iniisip na may kabayaran pala lahat ng ginawa niyang mali para lang maiahon sa hirap ang mga anak niya. Buti, nakabisita ka, tanong niya nang huminahon ng dalaga sa kaiiyak.
Nag-leave lang po ako para makabisita sa inyo ngayon. Sagot ni Venus bago malungkot na ngumiti sa ama bago niya nakita ang mga pasa at sugat sa mga braso at binti nito. May magalos ka na naman pa. Sinasaktan ka ba nila dito? Bahagyang natawa ang tatay niya bago siya nakangiting umiling sa anak na dismayado na lang nitong ikinabuntong hininga. Nagkaroon lang kami ng hindi pagkakaintindihan ng mga kasamahan ko. Pero okay naman ang lahat. Sagot niya bago niya hinila ang nanginginig na ngayong kamay ng dalaga niyang anak. Alam kong nag-aalala ka, Venus. Hindi mo kailangang mag-alala, okay? Ayos lang si Papa rito. Pagsubok lang ito. Ilang taon na lamang ang hihintayin ko. Pagkatapos nito ay makakalaya na rin ako. Hindi ako papayag nang wala man lang akong nagagawa para mailabas ka rito pa. Malungkot siyang umiti sa anak at marahang pinisil ang mga kamay nito. Ganito talaga ang buhay, anak. Lahat ng bagay sa mundo, mabuti man ito o masama, may kapalit ang lahat ng iyon. Mas pinili kong gumawa ng mali at ito ang kabayaran sa lahat ng maling nagawa ko. Huwag kang mag-alala dahil okay lang ako rito, Venus. Hindi mo kailangang mag-alala. Okay lang ang Papa rito, anak. Aniya pa. Hindi ako matatahimik hanggat nandito ka pa. Aniya sa madiin na tonong malungkot lamang. Nangintian ng tatay niya. Gagawa ako ng paraan para mailabas ka rito. Sa anong paraan, anak? Tanong nito bago dismayadong umiling. Sa tinura ng anak niya sa harapan niya. Saan tayo kukuha ng kalahating milyon na pangpiyansa? Wala tayong makukuha ng ganun kalaking pera sa mga kamag-anak natin. Mababaon lang tayo sa utang kung pipilitin natin, anak. Sisilog naman ang 6 na taong pagkakakulong. Sisiw? Natatawa niyang singhal na ikinababa ng tingin nito. Pa, binubugbog ka nila rito. Tingin mo ba mananahimik na lang ako? Paano na lang kung mapatay ka nila sa bugbog? Ano na lang ang mangyayari sa amin kung mangyari sa iyo iyon? Sa halip na sumagot ay wala na siyang ibang nagawa pa kung hindi ang magbaba ng tingin sa anak. Kitang-kita niyang galit sa mga mata ng anak niya. Kaya naman sa halip na dagdagan pa ito ay nagdesisyon na lang siyang manahimik na lang. Nakakulong ng dahil sa pagbebenta ng bawal na gamot ang tatay ni Venus. Tanging pagkukontraksyon ng trabaho nito nung una. Mabait ito at talaga nga namang maalaga sa mga anak niya. Lahat halos ng maluho ng nakakabata niyang kapatid ay naibibigay nito. Sa katunayan nga ay hindi na nila naiwasang magtaka ng nanay niya. Dahil sa tuwing naghihingi ng pera ang mga kapatid niya, palagi itong may naibibigay sa kanila. Hindi naman nila naisip na may ginagawa na pala itong labag sa kalooban nila. Kaya naman, nagagawa nitong maibigay lahat ng gusto ng mga kapatid niya. Tendera ng isda sa palengke ang nanay niya. Aminin niya man o sa hindi, kulang na kulang ang kinikita nilang dalawa sa maghapon lalo na pumapasok sa college si Venus. At nag-aaral naman sa elementarya ang pareho niyang mga kapatid. Gusto niya mang makatulong sa gastusin ay hindi niya rin naman magawa. Sa katunayan nga'y pumapasok na siya bilang kahera ng grocery store na malapit sa kanila para lang matustusan ang pag-aaral niya sa sarili. Minsan nga'y nihiya na rin siya sa mga magulang niya dahil hindi niya magawa pang mag-abot dito lalo na't medyo malaki rin ang gastusin niya sa kolehiyo. Venus, tawag ni Loribeth sa kanya nang makita niyang dalaga na abala sa pagsasaayos ng mga produkto sa estante. Hindi kita nakita rito kahapon ah. May problema ba? Nag-leave lang ako. Sagot niya nang hindi man lang nag-angat ang tingin sa ginang. Binisita ko lang po sa presinto yung tatay ko. Oo. Nabalitaan ko nga palang nangyari sa tatay mo. Aniya bago umayos sa pagkakatayo na malungkot lamang na ikinaangat ng labi niya. Kamusta na nga pala siya? May 1 linggo na rin siyang nakakulong ano? Kamusta ba siya roon? As usual, tulad ng mga ginagawa sa mga bagong salta. Binubugbog. Ha? Sa halip na sumagot ay walang ibang nagawa si Venus kung hindi ang magpatuloy lang sa trabaho niya. Napansin naman ni Loribeth ang kawalan ng dalaga sa hulog sa tuwing pinag-uusapan ng tatay niya. Kaya naman hindi niya siya nagtanong pa tungkol dito.
May kalahating oras pang ginugol ni Venus ang atensyon niya sa pag-aayos ng mga produktong naroon sa estante bago siya nagdesisyong magtungo sa harapan upang doon naman magpalipas ng oras. Medyo malalim na ang gabi at bihira na lang din ang bumibili roon. Bukod kasi sa medyo tago ang grocery store na pinagtatrabuhan niya, medyo malayo rin ito sa kabihasnan. Kaya naman, hindi na siya nagtataka sa kung bakit wala ng isa sa mga tao ron ang nagpapabili roon. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit medyo mababa ang kinikita ng store nila. Okay lang ba talaga sa'yo na iwanan kita rito, Venus? Muli pang tanong ng ginang nang makita niya itong naghahanda na sa pag-alis. Pasensya ka na talaga. Alam kong marami kang iniisip ngayon. Hindi ba't nabanggit mo sa akin na finals niya sa susunod na linggo? Kung gusto mo nang umuwi, pwede ka nang umuwi, Iha. At nang makapag-review ka na rin. Hindi po pwede. Nakangiti niyang sambit na ikinangiwi ng ginang. Kailangan ko pong kumita ng malaking pera para mailabas ko sa kulungan ng tatay ko. Kung gusto mo, pwede naman kitang tulungan makapasok sa bar na pagmamayari ng kaibigan ko. Aniya, bago nangunot ang noo niya at muling umiling na animong, nagbago pa ang isip niya. O kaya, huwag na. Masyado ka pa palang bata para roon. Ano pong trabaho, ma'am? Tanong ni Venus na animong tila ba lumiwanag ang mukha niya nang dahil sa sinabi nito. Kahit po anong trabaho, papasukin ko iyan. Hindi pwede, Iha, lalo na at bar iyon. At isa pa, baka mapariwara ka lang roon. Talamak ang bentahan ng mga pinagbabawal na gamot doon at pagbebenta ng mga katawan. Aniya na marahan yung ikinatango bago ngumuwi sa narinig mula sa ginang. Pero kung desidido ka sa mga desisyon mo, pwede ko namang ipakilala sa iyo si Homer. Iyon ay, kung gusto mo lang. Hindi kita pipilitin kasi syempre nga, alam mo na. Makahulugan niyang sambit bago siya nagdesisyong lumapit sa dalaga at humalik sa pisngi nito bilang paalam. Mauna na ako. Magkita na lang tayo mamayang madaling araw. Paalam niya bago ito nagdesisyong tumalikod at magpatuloy na nga sa pag-alis. May minsan na rin pumasok sa isip ni Venus ang i-grab ang offer sa kanya ng amo. Maganda siya at talaga nga namang maraming kalalakihan naghuhumaling sa kanya. Alam niyang malaki rin ang kikitain doon. At kung suswertihin siya, baka nga doon pa siya yumaman. Iyon ay kung mapupunta siya sa mabuting kamay. Kung ang pagbebenta lang ng katawan ang magiging susi para mailabas niya sa kulungan ng tatay niya, then siguro ay wala na siyang magagawa pa kung hindi ang ibenta ang sarili niyang katawan. Mahal na mahal niya ang mga magulang niya at handa siyang gawin ng lahat ng makakaya niya para lang maialis sa impyernong iyon ng ama niya. Nang dahil sa mga naiisip ay, hindi na siya nagtaka pa nang mapatalon siya sa gulat nang hindi man lang napansin ang presensya ng lalaking nakatayo sa harapan ng counter kung nasaan siya. Mukhang wala ka sa sarili. Saad ng lalaki habang madilim na nakatingin sa kanya. Sorry, sir. Aniya bago kinuha ang beer na ibinigay sa kanya ng lalaki at ipinunch nga ito sa computer na naroroon. 48 po, sir. Aniya. Isang bundong hininga lang ibinigay ng lalaki bago siya nagdesisyong bumunot ng pera sa pitaka niya. Hindi na napigilan ni Venus ang pagmasdan ng lalaking iyon. Misteryoso kong titingnan sa unang tingin. Nakasuot ito ng black na mask na ipinari sa hoodie jacket na suot nito. Mukha itong mayaman. Amoy mayaman din kung susumahin. Medyo matangkad at medyo may pagkachinito. Miss. Tawag ng lalaki sa kanya. Nanginginig ang mga kamay niyang kinuha ang black card na ibinigay ng lalaki at mabilis na iyong inislide sa card swiper na naroroon. Napansin niya ang titig sa kanya ng lalaki na agad din namang nawala nang bumaling siya rito kasama ang paper bag na naglalaman ng binili niya. Thank you for shopping. Saan niya pa? Isang titig lang ang binigay sa kanya ng lalaki bago nito kinuha ang paper bag at umalis na nga sa lugar na iyon. Nang dahil sa sobrang pag-iisip tungkol sa offer ni Loribeth, hindi niya na nagawa pang maayos ang mga trabaho niya. Mabuti na lang talaga at walang gaanong tao ng mga sandaling iyon dahil kung hindi ay baka ma-short siya nang dahil sa labis na pagkawala sa sarili.
Sigurado ka ba, Iha? Gulat na tanong ni Loribeth na makausap niya ito kinabukasan. Hindi biro ang trabahong papasukin mo roon, Iha. Isa pa, bata ka pa. Wala ka pang karanasan sa mga ganong gawain. At isa pa, paano na ang pag-aaral mo kapag pumasok ka roon? Wala naman po sigurong makakaalam sa mga kaklase ko na pumapasok ako roon. Hindi ba? Kayo na rin pong nagsabi na sa eksklusibong silid nangyayari ang mga ganong mga bagay. Aniya bago siyang umuwi at marang hinawakan ang ginang na ngayon ay nagugulat pa rin kung makatingin sa kanya. Alam niyo naman po kung gaano kong kamahal ang tatay ko, hindi ba? Gagawin ko po ang lahat para maialis siya sa impyerno ngayon. Kung yun lang po ang natitirang paraan para mailabas ko siya sa presento, gagawin ko po, ma'am. Hindi ko alam. Nagugulang sambit ng ginang dahil ano pang malungkot siyang binitawan ni Venice. Alam mo, Venice, ako kasing nanghinayang sa'yo. Hindi naman sa pagiging etsyosera, ha? Maganda ka. At alam natin iyon. Ang akin lang, dignidad mo kasi ang nakataya rito. I mean, kakayanin mo bang mawala iyon kapalit ng kalayaan ng tatay mo? Nang dahil sa itinanong niya ay marahan siyang tumangoy rito bilang pagtugon. Magdamag yung pinag-isipan ng tungkol sa bagay na iyon. Sa katunayan nga ay nagdadalawang isip pa siya nung una. Ngunit nang dahil sa kagustuhang mailigtas ng tatay niya, wala na siyang ibang nagawa pa kung hindi ang tumango rito. Dismayado namang tumango si Loribeth nang dahil sa naging desisyon ng empleyado niya. Sige, Iha. Tatawagan ko si Homer para ipaalam sa kanya na papasok ka sa bar niya. Aniya bago niya nilabas ang cellphone at nagdial na nga ng numero roon. Gusto ko sanang marinig ang sagot mo ngayon, Iha. Sigurado ka na ba talaga sa desisyon mo? Hindi birong papasukin mo doon, Venice. Opo, ma'am. Siguradong sigurado na po ako. Aniya. Malamig ang gabi nang magdesisyon siyang magtungo sa bar na tinutukay ni Loribeth kaninang umaga. Nakasuot pa siya ng uniforme nang pumasok siya roon. Kabi-kabila na rin ang pagbaling ng tingin sa kanya ng mga naroroon. May ibang lalaki na tigil sa pagsasayaw nang dahil sa pagdating niya, habang ang ilang mga babae roon ay tila ba ng mangha sa alindog ng meron si Venice. Bago ba iyan? Balita ko, mag-a-apply raw dito ngayon iyan. Ibang klase talaga si Homer kung makakuha ng pokpok, ano. Saan niya kaya nakuha yan? Mukha pang estudyante. Wala siya ibang nagawa kung hindi ang magpatuloy sa paglalakad hanggang sa makarating siya sa Bar Island. Maging ang bartender na naroon ay napabaling ng tingin sa kanya na mas lalong ikinapula ng mukha niya. Anong ginagawa mo rito? Taas kilay na tanong ng isang babae na kasuot ng satin dress na ngayon ay nakahalukikip nang nakatayo sa harapan niya. Bawal ang estudyante rito. Nandito po ako para mag-apply. Bilang? Kunot noon itong tanong bago siya pinagmasdan magmula ulo hanggang paa. Hindi pwede ang minor de edad dito. Hindi na po ako minor de edad, ma'am. Sa katunayan nga po ay nandito ako para makausap si Sir Homer. Homer? Bago pa man makasagot si Venice ay nakarinig na siya ng halakak mula sa kung saan. Mula sa malayo ay kitang-kita niyang malaking ngiti ng baklang kaibigan ni Loribeth. Matamis ang ngiti niya nitong pinagmasdan mula ulo hanggang paa bago siya nagdesisyong sumabat sa usapan ng dalawa. It's good to see you again, sweetie. Bati nito bago siya nito binigyan ng halik sa parehong pisngi niya. Mabuti na lang talaga at nagawang baguhin ni Loribeth ang isipan mo dahil kung hindi, baka wala na akong maipakilalang berhen sa mga customer ko. Berhen? Natatawang sabat ng babae nasa harapan nila bago siya lumingon kay Homer at galit na bumaling ng tingin dito. Isa na naman ba ito sa mga babaeng ipapasok mo doon sa exclusive room para ipatuka sa matatandang customer mo, Homer? Wala namang masama roon, Angelica. Diyos ko, Homer. Gigil nitong sambit. Minor de edad itong ipinapasok mo rito. Hindi na pa ako minor de edad. Even so, galit nitong sambit na nahiya niyang ikinanguso bago nagdesisyon sa Angelica na lumingon kay Homer. Homer, ilang beses ko bang kailangang sabihin sa'yo na
Huwag ka nang manira ng buhay ng ibang tao. Come on, Angelica. Parang hindi ka naman nanggaling sa ganito. Natatawa nitong sambit na ikinapula ng mukha ng babaeng nasa harapan nila. At isa pa, siyang lumapit sa akin. Si Lorebeth ang nagsabi sa akin na desidido na raw itong batang ipapasok niya. Tingin mo ba? Pinilit ko siya? Natatawa pa niyang dagdag. Hindi ako mamimilit ng mga babaeng papasok sa bar ko, Angelica. Kilala mo naman ako, hindi ba? Galit na lumingon si Angelica kay Venice na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang ngumuso. Pagsisihan mo itong naging desisyon mo balang araw. Aniya bago siya nagmarcha palayo sa lugar na iyon. Lumingon si Venice sa direksyon kung saan nagtungo si Angelica. Wala namang nagawa si Homer kung hindi ang hilahin palayo sa lugar na iyon si Venice upang makausap ng maayos. Medyo malakas din ang tugtugin sa labas, kaya naman gustuhin niya mang makausap ang dalaga roon ay hindi niya rin naman magawa. Bakas ang takot sa mga mata ni Venice, ngunit ginawa niyang lahat ng makakaya niya upang hindi ipakita kay Homer ang takot niya na iyon. Alam niya kasing pagtatawanan lang siya nito sa oras na makita nitong tila ba nagdadalawang isip pa siya sa magiging desisyon niya. Huwag kang maniniwala sa mga sinabi ni Angelica sa iyo kanina, Venice. Sad nito na kahit nagdadalawang isip ay marahan niya na lang tinanguan. Tulad mo, stripper din siya sa bar na ito. Dati nung alaga ko pa siya. Pero dati yun, iha. Tulad mo, katulad ng sinabi ko kanina, naging stripper din siya sa lugar na ito. Kumita ng pera, nagkaroon ng sariling kondo at anak. Kaya ganun ang sinabi niya kanina. Alam ko nagsisisi siya sa pagpasok dito. Palibhasa kasi ay iniwan ng nobyo kaya yun. Alam mo na. Saan dito bago siya umismate at muling umiti kay Venice. Pero huwag kang mag-alala dahil papatunayan ko sa'yo na magiging okay ka rito. Oo, nagkaroon ng maling desisyon si Angelica dahil labag sa kalooban niyang pumasok dito. Niloko siya ng lalaking pinakasalan niya at hindi ko hayaang mangyari sa iyo yon hanggat naririto ka sa poder ko. Okay? Wala kang dapat ipag-alala rito, iha. Chill ka lang. Natatawa pa nitong dagdag. Sa mga sumunod na araw ay nagpatuloy na nga siya sa pagtatrabaho sa lugar na iyon. Hindi niya na nagawa pang pagtuunan ng pansin ang pagtatrabaho sa grocery store dahil minsan ay nagsasabay ang pasok niya roon at ang pagpasok niya sa bar ni Homer. May pasok siya sa school tuwing umaga kaya naman naging mahirap para sa kanya ang humanap ng oras para sa pagtatrabaho roon. Bandang huli ay siya na rin ang kusang nagpaalam kay Lorebeth. Hindi mo naman kailangang humingi ng tawad, iha. Nakangiting saan ang ginang sa kanya nang sumaglit siya roon sa store. Alam ko namang ginagawa mo lang naman ang lahat ng magagawa mo para sa tatay mo. Huwag kang mag-alala dahil naiintindihan kita, Venice. Pasensya na po talaga, ma'am. Ayan ka na naman. Natatawa nitong dagdag na malungkot niyang nginitian. Sige na, iha. Magmadali ka na. Baka hinahanap ka na ni Homer doon. Mauna na pa ako kung ganon. Paalam niya na nakangiti lang nitong tinanguan. Nagmamadali siyang tumakbo palabas upang makahabol na rin sa oras ng trabaho niya sa bar. Agad na nanlaki ang mga mata niya nang bumangga siya sa lalaking pamilyar sa mga mata niya. What the fuck are you doing? Singhal ng lalaki. Tulad ng nakagawian, nakasuot na naman ito ng itim na jacket. May mask rin na nagkukubli sa ilong at bibig niya. At tanging mga singkit ng mga mata lang nito ang naaninag niya sa dilim. Sorry. Are you okay? Sa halip na sumagot ay marahan lang nitong tinabig ang mga kamay nito sa braso niya bago siya nagmamadaling umalis sa lugar na iyon. Wala namang nagawa ang lalaki kung hindi ang ngumuso sa ilalim ng mask na suot niya bago siya nagdesisyong pumasok sa grocery store na naroroon. Ano pong sa inyo, sir? Agad na nangunot ang noo niya nang makita niyang wala ron ang babaeng madalas na nagpapunch ng mga binibili niya. Kunot noo niyang nilibot ang lugar na iyon upang hanapin ang anino nito. Ngunit bigo siyang nagtungo sa usual area kung saan siya madalas na namimili ng alak. Nasaan yung babaeng kahera na nandito kahapon? Tanong niya bago niya inabot sa ginang ang lata ng beer na napili niya. Yung babae naka-duty rito tuwing ganitong oras. Kalalabas niya lang at isa pa, hindi na siya nagtatrabaho rito. Sagot ni Lorebeth sa kanya na ikinakunot ng noo niya.
Sa totoo lang ay, kakalabas niya lang. Hindi mo ba siya napansin dyan sa labas? Masyadong madilim kanina kaya naman hindi niya napansin ang itsura ng babaeng nakasalubong niya kanina sa madilim na eskinita. Nang mapagtantong iyon ang babae nakasalubong niya, mahina na lang siyang napamura sa hangin bago siya lumabas sa store na iyon. Kung hindi na siya ron nagtatrabaho, saan niya hagilapin ito ngayon? Gayong hindi naman sinabi ng matandang nasa loob kung saan nga ba ito lumapit. Sa mga nagdaang araw ay nagpatuloy si Vinny sa pagtatrabaho sa bar na iyon bilang stripper. May maskara silang ginagamit kapag nasa stage na sila, kaya naman kahit na nakakawala ng dignidad, pinipili niya pa rin magpatuloy na lang. Kinagawa mo ito para sa tatay mo, Vince. Aniya bago niya nilukot ang perang natanggap niya para sa linggong iyon. Siyang may pinakamalakas na kinikita sa grupo nila, kaya naman maraming naiinggit sa kanya. Sa kabutihang palad ay wala namang nagbabayad sa kanya para sa panandali ang aliw, kaya naman kahit na papaano ay nakakahinga pa rin siya ng maluwag. Nabanggit sa akin ng nanay mo na hindi ka na raw pumapasok sa grocery store. Saad ng tatay niya nang sandaling binisita niya ito sa kulungan. Anong nangyari, anak? May hindi ka ba sinasabi sa amin? Bahagya siyang natawa upang itago ang panginginig ng labi niya. Ano naman pong itatago ko sa inyo ni Mama? Tanong niya na hindi man lang nito ikinangiti. Ang importante po pa, hindi ko po pinapabayaan ang pag-aaral ko. At isa pa po, kaya ko na po ang sarili ko. Hindi niyo na po kailangang mag-alala pa, Papa. Malungkot na ngumiti ang tatay niya bago niya nakita ang pagpatak ng luha sa mga mata nito. Pa, lumalaki ng mga anak ko. Aniya bago pinunasan ang mga luha at bahagya pang natawa sa pagiging emosyonal niya. Pasensya na kung wala ako sa tabi niyo ng mga kapatid mo. Babawi na lang siguro ako kapag nakaalis na ako sa lugar na ito. Nang dahil sa narinig ay walang ibang nagawa si Vince kung hindi ang malungkot na ngumiti bago niya kinuha ang mga kamay ng ama, bagamat litaw na litaw pa rin ang mga sugat. Kahit na papaano ay nabawasan na rin naman ang mga bugbog na natanggap niya mula nung nakaraan. Hayaan niyo pa, kapag nakahanap na ako ng pera, hindi ako magdadalawang isip na ilabas ka rito. Aniya na hindi naman ito kinibog. Pangako ko iyan. Kahit na anong gawin niyang paggiling sa entablado ay tila ba wala pa rin itong nagagawa para makaiipon kaagad siya ng pera. Isang beses na siyang binigyan ng suwesyon ni Homer na kung bakit kaya hindi niya subukang magbenta ng katawan. Sa ilang beses nitong pagbibigay ng suwesyon sa kanya, wala siyang ibang ginagawa kung hindi ang tumanggi rito. Sa tuwing lumilipas naman ang mga araw na nakikita niyang ama na naghihirap sa selda, mas lalo lamang siyang tinutulak ng konsensya niya na gawin kung ano nga ba sa tingin niya ang makakabuti para sa kanila. Hindi ka talaga magsisisi sa desisyon mo, Vince. Nangingiting sambit ni Homer bago niya pinaupo ang dalaga sa mga upuang naroroon. Dito ka muna at ilalagay ko lang pangalan mo sa listahan ng mga babaeng pwede ngayong araw. Dagdag niya pa bago ito nagmamadaling umalis sa lugar na iyon. Marahang lumingon si Vince sa basag na salaming naroroon. Ang sabi ni Homer ay si Angelica raw ang bumasag nito dati. Ang makita ang sariling refleksyon niya naroroon sa basag na salamin ay talaga nga namang nakakapanglumo para sa kanya. Walang ideya ang mga magulang niya na pumapasok siya sa mga ganitong klase ng gawain. Wala pa man ay natitiyak niyang madidismay ang mga ito kung sakali mang malaman nilang tungkol sa bagay na ito. Masisisi ba nila ako? Kayong ginagawa ko lang naman ang lahat ng ito para sa kanila? Saad niya sa sarili bago siya nag-iwas ng tingin sa salamin at bumuntong hininga. Ilang minuto lang ang nakalipas ay tinawag na siya ni Homer mula sa silid na iyon. Dali-dali siya nitong pinaupo sa mga upuang naroroon sa entablado. May MC na kung saan at ito ang nagbibigay ng presyo para sa kanila. Siya ang may pinakamalaking presyo dahil nga sa birhen pa siya at ni minsan ay hindi pa siya nagagalaw ng mga lalaki. Tulad ng nakagawian, siya may pinakamaraming tumaya. Marami ang gusto makauna sa kanya at isa yun sa mga bagay na pinandidirian niya nung una. Ni minsan ay hindi niya inisip na mapupunta siya sa ganitong klase ng sitwasyon. "Stall to Mr. Bineldi," said ng MC.
Si Homer ang nagdala sa kanya sa pribadong silid. Ang sabi nito sa kanya ay hintay lang siya roon dahil papunta na sa kwartong iyon ang lalaki na kabilis sa kanya. Pagod niyang inihiga ang sarili niya sa kamang naroroon bago siya huminga ng marahan. Ni minsan na hindi pumasok sa isip niya na sa ganitong landas lang pala ang tatahakin niya. Wala siyang ibang magagawa pa kung hindi ang huminga roon habang nakapikit ang mga mata. Hintayin niya lang siguro ang lalaki na kabilis sa kanya na gumawa ng galaw. Miss Venice, said ng baritonong boses na lumapit sa direksyon niya. Hindi siya dumilat sa pagkakahiga. Paulit-ulit na dumadagundong ang puso niya habang pinapakinggan niyang mga yapak nitong palapit sa direksyon niya. Are you okay? Tanong ng lalaki. Nakakatawa lang isipin na may gana pa itong questionin ang nararamdaman niya. Kapag ba sinabi kong hindi, titigil ka? Aniya bago huminga ng malalim at nanatili lang sa pagkakapikit. Gawin mo na kung anong gusto mong gawin sa akin. Are you fucking serious? Nang dahil sa narinig mula sa lalaki ay wala na siyang ibang nagawa kung hindi ang magdilat ng mga mata rito. Agad na nalaki ang mga mata niya nang makita niyang lalaki na ngayon ay nakatayo sa gilid niya. Hindi siya sumagot at iyon ang nagtulak sa misteryosong lalaki na magubad ng white sleeves na suot niya. Hindi niya alam pero tila ba familiar sa kanyang lalaking iyon. Saan niya nga ba ito nakita? Dahan-dahang lumapit sa kanyang lalaki at marahan siyang hinawakan sa panga na hinayaan niya na lang. Nakasuot ng maskara si Venice kaya naman kahit na papaano ay nakatago pa rin ang mukha niya sa misteryosong lalaki. Gwapo naman ang lalaki para kay Venice. Hindi na siya lugi kung ito ang makakuha ng pagkabirhin niya. Sana lang talaga ay magdahan-dahan ito dahil sa itsura ng lalaki. Mukhang wala man lang itong sinasanto. Hindi talaga ako magsisisi na ikaw ang nakuha ko. Marahang saan nito bago siya nito hinila pa upo upang sunggaban ng isang marahang halik na ginantihan naman ni Venice. Ang akala ko ba, birhin ka? Bakit ang husay mo humalik? Hindi na importante iyon. Saan ni Venice bago niya hinila ang batok ng lalaki at muling hinalikan na ginantihan naman ito. Noong unay, naging marahan naman ang galaw at pag-ulos ng lalaking nasa harap niya. Sa unay napaiyak at napasigaw si Venice sa sobrang sakit. Pero nang sandaling masanay siya sa ritmo at galaw ng lalaki sa harap niya, hindi kalaunan ay tuluyan na siyang napapikit sa kakaibang sensasyon na nararamdaman niya. Hindi niya alam na ganito palang pakiramdam ng mga taong nakikipag-sex sa mga taong hindi nila kilala. Kakaiba, ika nga nila. Masuyo siyang hinalikan ng lalaki bago ito nagdesisyong tumitig sa kanyang mga mata. Nang mapansin ang pamilyar na titig na iyon, doon na siya kinilabutan. Sinasabi ko na nga ba? Aniya sa isip habang gulat na pinagmamasdan ang mga mata nito. Siya yung lalaking paulit-ulit na bumibili ng beer sa store. Dagdag pa niya. Nang dahil sa kuryoso sa katauhan ng babaeng kanaig niya, hindi na nagdalawang isip pa si Vincent na tanggalin ang maskarang nagkukublis sa mukha ng dalaga. Tulad ni Venice, agad na natigilan si Vincent sa pag-ulos ng mamukha niyang babae. Fuck. Aniya sa isip bago siya umalis sa pagkakadagan sa babae at agad na tumalikod upang magtungo sa banyo. Matinding kahiya naman ang nararamdaman ni Venice nang dahil sa nangyari. Mukhang maging ang lalaking nakanaig niya ay nakilala siya ng sandaling tinanggal nito ang maskarang nagkukublis sa kanya. Binalot niya ang sarili ng robang naroroon sa gilid ng kama. Hindi niya rin maintindihan kung bakit pa tumigil ang lalaki sa ginagawa nito sa kanya. Nandiri ba siya? Bulong niya sa sarili bago siya napayuko sa gilid ng kama habang hinihintay niya ang lalaki sa paglilinis ng katawan sa banyo. Galit na sinuntok ni Vincent ang pader na naroon. Hindi na rin siya nagtaka nang makita niyang nagdugo ang kamao niya nang dahil sa nangyari. Ginalaw niya lang naman ang babaeng iyon. Fuck. Singhal niya bago siya umalis sa shower room at agad na binalot ang sarili niya ng tuwalya bago lumabas ng banyo. Nakita niyang dalaga na malungkot na nakaupo sa gilid ng kama. Wala tuloy siyang ibang nagawa kung hindi ang suminghal bago nagtungo sa tabi nito.
Pwede mo bang sabihin sa akin kung bakit ka naririto? Kailangan ko lang ng pera para may alis sa kulungan ng tatay ko. Sagot niya bago naluluhang lumingon sa lalaki na ikinakunot ng noo nito. Hindi mo ako masisisi. Mahal ko ang tatay ko kaya. Kaya mo binanta ang sarili mo. Saan ni Vincent na ikinatahimik niya? Maraming paraan para makalikom ng pera. Hindi porket kailangan mo ng pera. Papasok ka na sa ganitong klase ng trabaho. Babae ka. Paano na lang kung matanda ang nakabili sa'yo? May pinagkaiba ba yun? Bulong niya bago pinunasan ang luwas sa mga mata niya. Kung nandito ka para sermonan ako, kung papayag ka sa gusto kong mangyari, tutulungan kita at ang tatay mo. Sad ng lalaki dahilan upang marahan siyang nag-angat ng tingin. Tutulungan kita, Venice. Saan ito? Nang gabing iyon ay nagkasundo ang dalawa na kung kailangan ni Vincent ng babaeng magpapaligaya sa kanya sa tuwing kailangan niya, pupunta lang siya ni Venice sa kahit na saang lugar man siya naroroon. At kapag naman kailangan ng pera ni Venice, tatawag lang siya sa numero ni Vincent at doon na nga, ihulog ng lalaki ang perang kailangan niya. Nang dahil sa kalahating milyong ibinigay sa kanya ni Vincent ng gabing iyon, tuluyan nang nailabas sa kulungan ng tatay niya. Maging ang mga kapatid niya ay natuwa nang makitang ama nila ngayon ay agad nang sumalubong ng yakap sa kanila. Papa! Sigaw ng mga ito. Naiyak na bumaling ng tingin ng nanay niya sa tatay niya bago siya nito niyakap na ginantihan niya rin naman. May ngiti sa labi ni Venice nang magdesisyon siya na ayaing kumain sa labas ang buo niyang pamilya bilang selebrasyon sa pagkalaya nito. Saan ka nakakuha ng pera pang piyansa, anak? Tanong ng tatay niya nang lapitan niya ito at nang makausap ang dalaga. Saan ka nangutang? Hindi na po importante yun pa. Aniya sa tatay na hindi malang bumenta rito. Tila babahagya pa siyang natigilan sa tanong nito. Pero dahil nga sa ilang beses siya na nga itong kinabisado nung una, wala na siyang ibang nagawa pa kung hindi ang ngumiti na lang dito. Ang importante po kasama na namin kayo ngayon. Aniya bago yumakap sa ama at ibinaw ng mukha niya sa dibdib nito. Nagpatuloy lang ang pagkikita nilang dalawa ni Vincent at halos araw-araw kung may mangyari sa kanilang dalawa. Sa bar, sa condo unit nito, sa opisina nito, sa 5-star hotel kung saan sila mag-check-in. Halos lahat yata ng lugar sa bayan nila ay nagawa na nilang gamitin para sa panandali ang aliw nila. Hindi may tatanggi ni Venice na unti-unti na nga siyang nasasanay sa relasyon nilang dalawa ni Vincent. Habang si Vincent naman ay tila ba nagkakaroon rin ng nararamdaman para sa dalaga. Masyado kang nagmamadali ngayon. Hinihingal niyang sambit sa binata na ngayon ay patuloy lang sa pag-ulos sa kanya. May lakad ka ba? Ilang segundo lang ay naramdaman niya ng mainit na similyang inilabas ni Vincent sa loob niya. Bahagya pa niyang nakagat ang labi niya bago naramdaman ng binatang umalis sa likuran niya. May nakaalita lang kasi ako sa opisina kanina. Saan ni Vincent bago niya binalot ang dalaga ng robang naroroon sa gilid. Pasensya na kung ikaw ang napag-initan ko, Venice. Dagdag pa niya. Nalalatang bumaling ang tingin si Venice sa binata at hindi na siya nagtaka pa nang makita niya itong abala na sa paghipak ng sigarilyo malayo sa kanya. Hindi siya sanay sa usok ng sigarilyo habang si Vincent naman ay animong hindi mabubuhay kung wala nito. Alam ni Vincent na hindi sanay ang dalaga sa usok ng sigarilyo kaya naman sa tuwing gumagamit siya nito, agad na siyang lumalayo sa dalaga. Okay lang, yun naman talagang trabaho ko. Makahulugan niyang sambit bago nag-iwas ng tingin sa binata. Halos na 6 na buwan ng ganito ang setup nilang dalawa, simula nang makilala niya. At magkasundo silang dalawa ng binata. Fuck buddy kung ituring nilang isa't isa. Wala siyang pakialam kung sakali mang makita niyang may babaeng kasama si Vincent. Habang si Vincent naman ay walang pakialam sa lahat ng mga desisyong gagawin niya sa buhay. Ang akala niya ay fuck buddy lang turing sa kanya ng binata. Ang hindi alam ni Venice ay pasekreto na siyang inaasam ng binata na may tali para sa isang kasal.
Ramdam naman ni Vincent na may nararamdaman ng dalaga sa kanya. Kaya naman nagtitiyak niyang hindi siya nito matatanggihan sa oras na umamin siya rito. Fuck buddy? Para sa kalahating milyon? Kunot noong tanong ni Homer nang makausap niya si Venice sa loob ng bar. Ang akala ko, 30 mil lang ang ibinahid sa iyo nung una. Iyon kasi ang napagkasunduan naming dalawa. Na hindi ko nga alam na nagbayad pala siya ng kalahating milyon para lang makuha ka. Nabanggit ko kasi sa kanya na kailangan ko ng pera para sa tatay ko, Homer. Sagot niya rito na ikinagawi naman ng lalaking kausap niya. Hindi ko alam kung iyon nga ang dahilan. Ni hindi ko nga alam kung kailan matatapos ang kontrata naming ito. So, naghahangad ka pa pala na matapos ang kontratang pinirmahan mo. Natatawang sagot ni Homer na hindi niya sinagot. Sa hitsura ng lalaking iyon, tingin mo ba? Basta-basta ka na lang nung patatakasin? Mukhang hulog na sa'yo yung lalaking iyon, Venice. Imposible iyon dahil may girlfriend na siya. Sagot ni Venice sa kanya. May ipinakilala siya sa lahat bago pa man kami nagkakilala dati. Ipinakilala? My ass. Natatawang saan ni Homer bago nakangiwing lumingon sa kanya. Sa tingin mo ba, gagamitin ka ng lalaking iyon kung may girlfriend siya? Kung talagang mahal niya na yung girlfriend niya, tingin mo ba pupunta sa bar iyon para lang magliwaliw kung may girlfriend siya? Malay mo, ayaw niya lang galawin yung girlfriend niya. Ayaw niyang galawin dahil hindi niya naman talaga mahal. Dahil may iba na siyang gusto. Pamimilit pa nito na ikinanguso niya na lang. Ewan ko ba sa'yo, Venice? Matalino ka naman, pero bakit ganyan ka kung mag-isip? Sa halip na sumagot ay, wala na siyang ibang nagawa kung hindi ang umiling bago uminom ng tubig na ibinigay sa kanya ni Homer kanina. Malaki ang narating ng kalahating milyon na ibinigay sa kanya ni Vincent. Nailabas niya sa kulungan ng tatay niya at nakapagtago na rin siya ng pera para sa pag-aaral niya nang dahil doon. Hindi niya naman magawang umalis sa bar dahil tila ba hinahanap na rin ng katawan niya ang pagsayaw sa harap ng maraming kalalakihan na naroroon. Si Vincent palang nakakagamit sa kanya at aaminin niyang si Vincent lang ang katangi-tanging pinayagan niyang gumalaw sa kanya. Nakakalungkot lang isipin sa bukod na pagiging fuck buddy nito. Hanggang doon na lang ang relasyon nilang dalawa. Magkano ka? Natatawang tanong ng matandang negosyante na sinubukan pa siyang hilahin patungo sa pribadong kwarto na naroroon. Magbabayad ako kahit na magkano. Pasensya na pero hindi ako pwede ngayon, sir. Aniya bago siya nagdesisyong tumaliko dito. Hindi pa man siya nakakatatlong hakbang paalis sa lugar na iyon ay dali-dali na siyang sinabunutan ng matandang lalaki at agad na binato sa kama na ikinatili niya pa. What the fuck are you? Wala kang karapatang tanggihan ako. Aniya bago niya hinawakan ang mga kamay ni Venice at agad yung inalagay sa taas ng ulo niya. Walang ibang nagawa si Venice kung hindi ang tumili, lalo na nang magdesisyon ang matandang halikan ng leeg niya. Ito yung gusto mo, hindi ba? Ito ang gusto mo, kaya mo pinasok ang trabahong ito. Bakit ka sumisigaw? Tingin mo ba may makakarinig sa'yo rito? Nasaan si Venice? Kunot nung tanong ni Vincent nang makita niya si Angelica na naroroon. Ang sabi ko, nasaan? May kasama siyang matandang lalaki. Pumasok sila sa exclusive room. Doon sa bandang kanan. Pangatlong kwarto sa dulo. Aniya bago nagkibit ang balikat kay Vincent na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang kunot noong lumingon sa kanya. Isa siguro sa mga customer na nagbayad sa kanya. Nang dahil sa narinig ay tila ba nagpantig ang tenga ni Vincent. May sasabihin pa sana si Angelica, ngunit hindi niya na iyon nagawa pang sundan nang magmarcha na patungo si Vincent sa kwartong tinutukoy niya. Sa kabilang banda, nahubad na ng matandang lalaki ang top na suot ni Venice kanina. Ginawa niyang lahat ng makakaya niya upang sipain at tadyakan ng matandang nasa ibabaw niya. Ngunit tila ba mas malakas ito sa kanya. Walang nagagawa ang mga sipa nito sa kanya, kaya naman walang ibang nagawa si Venice kung hindi ang umiyak habang hinahalikan siya ng matandang naroroon. What the fuck? Sigaw ni Vincent bago niya kinuha ang kwelyo ng matanda at galit na galit niya itong pinagsusuntok. Narinig ni Angelica ang sigaw ni Vincent kaya naman nagmamadali siyang nagtungo roon. Agad na nanlaki ang mga mata niya nang makita si Venice
na animong nakahubad sa habang si Vincent ay patuloy lang sa pagsuntok sa matandang muntik ng gumalaw kay Venice. "Papatayin kita!" Sigaw pa niya habang patuloy sa pagsapak sa matanda. Mabilis na nagtungo si Angelica sa direksyon ni Venice at walang ibang nagawa kung hindi yakapin at patahanin ito sa pag-iyak. Hindi inaasahan ni Venice na mangyayari sa kanyang bagay na ito. Mas lalo lamang siya nakaramdam ng takot nang makita niya na galit ang mukha ni Vincent. Habang patuloy sa pagsuntok sa matandang animong, tuluyan ang nawalan ng malay dahil sa paulit-ulit niyang pagsuntok dito. "Are you okay?" Gulat na tanong ni Homer bago niya niyakap si Venice. Mabilis nang naidala sa ospital ang matandang lalaki na binugbog ni Vincent. Ang nakarating na balita sa kanila ay stable na raw ang lagay nito at hindi na nagdesisyon pa magsampa ng kaso laban kay Vincent. Hindi naman maipinta ang mukha ng binata nang makita nilang itong tila ba hingal na hingal sa pagsuntok kanina sa matandang umagrebeyado kay Venice. "Vincent," nanginginig yung tawag dito nang matapos silang mag-usap ni Homer kanina. "Gusto ko sanang magpaliwanag." "Para saan?" Galit nitong tanong bago bumaling sa dalaga. "Hindi ba trabaho mo naman talaga iyon? Ang magbigay ng aliw?" "Vincent." "Fuck it, Venice." Sigaw nito sa kanya bago siya nito hinila palapit sa kanya. "Hindi ko lang talaga maintindihan kung bakit nagawa mo kung ipagpalit sa lalaking iyon. Sa matandang iyon. Fetish mo ba talaga ang matatanda?" Galit niya pang sambit bago tinulak ang dalaga na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang mapahiga sa kamang nasa gilid niya. Marahan siyang hinawakan ni Vincent sa panga dahilan upang lumabas ang luha sa gilid ng mga mata niya. "Sa isang matanda, Venice? Really? Are you fucking dumb to choose him instead of me?" "Hindi ko ginustong mangyari iyon, Vincent. Maniwala ka sa akin." "Fuck it." Marahan niyang mura na mas lalo niyang ikinaiyak. "Alam mo ba kung anong ginagawa ko kapag nagagalit ako, Venice?" Mabilis niyang tinanggal ang pagkakatali ng robang suot ng dalaga bago matalim na lumingon dito. "Masyado akong nagiging marahas. Nasa sobrang rahas, hindi mo nagugustuhin pang galitin ako." Dagdag pa niya. May nangyari sa kanila ng sandaling iyon. Sa bawat galaw ni Vincent, ramdam na ramdam ni Vince ang galit na namumutawi sa mga kilos niya sa dalaga. Magkasabay silang natulog ng gabing iyon sa condo unit ni Vincent at nang sandaling bumangon siya kinabukasan, hindi na siya nagtaka pa nang makitang wala na ito sa tabi niya. Hindi niya rin inaasahan na iyon na rin palang huli niyang pagkakataon na makikita ang binata. Sa mga nagdaang araw at linggo, hindi niya na ito muling nakita pa. Wala rin itong iniwang numero sa kanya, kaya naman hindi niya tuloy alam kung saan nga ba ito naroroon. Ang buong akala niya ay baka nawala lang ito dahil tapos ng kontrata nilang dalawa. Sinubukan niyang hanapin ito sa mga contacts ni Homer upang makasigurado, ngunit maging ito ay hindi niya na rin mahagilap ang binata. "Pasensya ka na talaga, Venice," saad ni Homer na nakangiti niyang tinanguan. "Pwede ko bang malaman kung bakit? Tapos na palang kontrata niyong dalawa, pero bakit hinahanap mo pa rin siya? Don't tell me. Nahulog ka na sa customer mo." "Hindi po." Pagsisinungaling niya na ikinangiwi na lang nito. "May kailangan lang po akong sabihin sa kanya." Nang araw ring iyon ay gumamit si Venice ng pregnancy test upang makumpirma kung tama nga ang nasa isip niya. Nang makita niyang positive ang pregnancy test na ginamit niya, hindi niya alam kung anong unahin niyang gawin. Ang hanapin ng binata at umamin dito o umamin sa mga magulang niya sa kasalanang ginawa niya. Natatakot siya at ayaw niyang ipaalam sa mga magulang niya ang tungkol sa nangyari sa kanya. Natitiyak niya kasing madidismaya lang ang mga ito kapag nalaman na buntis siya habang nag-aaral pa siya. Baka kung ano lang ang isipin nito kapag inamin niyang isang lalaking hindi naman niya kaano-ano ang nakakuha sa pagkabirhen at nakabuntis sa kanya. Sinubukan niyang hanapin ang anino ni Vincent, ngunit nang makumpirmang wala nga ito, hindi niya na alam kung anong gagawin niya. Natatakot? Oo, sobrang takot na nararamdaman niya. Ayaw niya namang isipin ng mga magulang niya na nabuntis lang siya ng kung sino-sinong lalaki.
Natatakot siya sa magiging reaksyon ng mga ito kapag nagkataon. Ano? Gulat na tanong ni Lorebeth nang ito naman ang napagsabihan niya ng tungkol sa problemang kinakaharap niya. Ano nang balak niyo niyan? Hindi niyo ba nabanggit sa lalaking yun na bawal kang buntisin? Ano nang mangyayari sa iyo niyan, Iha? Agad na lumandas ang luwas sa mga mata ni Venice nang dahil sa nangyari. Kung ganito na lang ang naging reaksyon ng dati niyang amo, ano na lang kayang magiging reaksyon ng mga magulang niya kapag nalaman niyang nagdadalang tao siya? Hindi ko na alam kung anong gagawin ko, ma'am. Naiiyak niyang sambit dahilan upang dismayado siyang niyakap ni Lorebeth. Natatakot ako sa magiging reaksyon ng mga magulang ko. Ano na lang ang mararamdaman nila kapag nalaman nilang ebinenta ko ang katawan ko? Ano na lang ang sasabihin nila kapag nalaman nilang nagpakapokpok ako? May intindihan ka nila, Iha. In the first place, nagawa mo lang naman iyon sa kagustuhang may labas mo sa kulungan ng tatay mo. May intindihan ka nila, okay? Saan nito na hindi niya kinibo? Muli siya nitong hinarap at malungkot na pinagmasdan. Ano nang plano mo sa bata niyan? Hindi ba't nasabi mo kanina na hindi mo na mahagilap ang lalaki na nakabuntis sa'yo? May plano ka bang, alam mo na, ipalaglag iyan? Itutuloy ko po. Aniya bago siya taas noong lumingon sa ginang na kahit na may takot na namumutawis sa mukha niya, ay sinika pa rin niyang ipakita rito na matapang siya. Bubuhayin ko ang anak naming dalawa kahit na hindi na siya magpakita pa. Nang magkaroon ng tiyempo, hindi na siya nagdalawang isipan na umamin sa mga magulang niya. Gulat at takot para sa anak ang unang rumehestro sa mukha nila nang marinig nilang balita ni Venice. Tulad ng inaasahan, mabilis na pumatak ang luha sa gilid ng mga mata nila nang dahil sa nangyari. Pero hindi kalaunan ay tuluyan na rin nila itong natanggap. I'm sorry. Sad ng tatay niya bago niya niyakap ang anak na mas lalong ikinaluhan ni Venice. Hindi mo mararamdaman ang lahat ng ito kung hindi dahil sa akin. Wala akong nagawang mabuti para sa iyo, anak. Nang dahil sa akin, napunta ka sa sitwasyong ito. Patawarin mo ako, anak. Walang may gustong mangyari ito pa. Aniya bago hinarap ang tatay at siya na rin ang kusang nagtanggal ng mga luha sa pisngi nito. Walang may gusto sa nangyari, okay? Gusto kong tulungan kang makalaya. Wala kang kasalanan, okay? Aniya na kahit humihikbi ay nagpatuloy lang sa pagpapatahan sa tatay niya. Nang dahil sa nangyari ay nagdesisyon na rin siyang huminto sa pagtatrabaho sa bar. Narespeto naman ni Homer ang desisyon niya at ang kalagayan na rin ito. Maselan daw ang pagbubuntis ni Venice, kaya naman gusto niya mang magtrabaho upang makaipon ay hindi niya rin naman magawa. Madalas siya kung magkaroon ng morning sickness. Bihira na lang din siyang kumain ng marami ngayon. Hindi tulad noon dahil kabilin-bilinan ng doktor na kailangan niya raw bantayan ang diet niya, lalo na't nag-aaral pa siya. Yung boyfriend mo ba? Hindi na ba talaga siya magpapakita sa'yo? Kuryosong tanong ng nanay niya nang ito naman ang makausap niya. Kasalukuyan silang naghihintay ng test ngayon sa loob ng klinik. Ngayon ang 6 na buwan niyang pagbubuntis sa anak nilang dalawa ni Vincent. Kanina nga lang ay kwenestyon ng doktor ang tatay ng ipinagdadalang tao niya. Wala naman siyang maibigay na sagot. Kung gustuhin niya mang umamin ay hindi niya rin naman magawa. Maski nga siya ay hindi alam kung nasan ngayon ang ama ng ipinagbubuntis niya. Hindi niya alam kung kasal nga ba ito o kung may sarili na itong pamilya tulad ng pangarap niya lang noon. Hindi ko na po alam kung nasan siya ngayon, ma. Aniya bago malungkot na ngumiti sa nanay, ikinayuko nito. Hindi ko na po alam kung ikinasal na nga ba siya ngayon o ano. Pagkatapos ka ba niyang gamitin? Tingin niya ganun na lang ang lahat? Kunot noon itong tanong nang muling bumaling sa anak. Anak yung dalawang ipinagbubuntis mo. Kayong dalawang gumawa niyan. Tingin niya ba? Tingin niya ba kakayanin mo palakihin iyan nang mag-isa ka lang? Dagdag pa nito. Sorry kung napagtaasan kita ng boses. Hindi ko lang talaga napigilan ang sarili kong madismaya.
at magalit siya sa boyfriend mo. I mean, lalaki ba talaga iyan? Hayaan niya na po, ma. Hindi ko naman po siya kailangan sa pagpapalaki ng anak naming dalawa. Mahina niyang sambit na dismayado na lang nitong inilingan. Kaya kong agapan ang anak naming dalawa. Kahit na ako lang. Gusto ko ang bagay na ito. Kakayanin ko ang problemang ito nang ako lang. Hindi niya maamin sa mga magulang niya na customer niya lang si Vincent. Ang pakilala niya rito ay boyfriend niya. Kahit na wala naman talaga silang naging relasyon. Nung una pa lang. Minsan na hindi niya rin mapigilang maisip kung tama bang sisihin si Vincent sa nangyari. In the first place, ginusto niyang magtrabaho sa lugar na iyon. Ginusto niyang may mangyari sa kanilang dalawa kapalit ng kalahating milyon na ibinigay niya sa dalaga. Kung ito ang kapalit ng kasalanan ginawa niya, then tatanggapin niya ito. Maluwag sa pusong tanggapin niya ang batang ibinigay sa kanya. Hindi niya naman kakayaning ipalaglag ang kanilang anak. Lalo na't ginusto niya rin magkaroon ng anak sa lalaking iyon. Sa lalaking minsan niya ring minahal. Paano siya makakagraduate kung buntis siya? Rinig niyang bulungan ng mga schoolmate niya sa gilid habang nagbabasa siya ng libro sa school garden. Hindi ba bawal iyan? Yak! Aakyat sa stage ng may bata sa loob ng tiyan. Dagdag pa ng isa bago sila nagtawanan. Sa halip na makipagsagutan, wala siyang ibang nagawa kung hindi ang padabog na umalis sa lugar na iyon. Bitbit ang mga librong kailangan niya ng reviewin para sa finals nila sa susunod na linggo. Madalas siyang mabuyo sa eskwelahan nang dahil sa nangyari. Maging ang mga professor niya nga'y kwenestyon na siya sa kung bakit ang aga niyang nagbuntis. Kahit sino naman ay magugulat sa nangyari. Sa katunayan nga'y kabuanan niya na ngayon at sa mga susunod na araw ay may posibilidad na nga ng mga anak siya. Hindi niya alam kung aabot sa finals nila ang panganganak niya. At kung umabot man, siguro ay masasabi niyang, "Aw!" Aniya bago siya napahinto sa paglalakad. Hawak niya ang tiyan nang maramdaman niyang pagguhit ng tubig sa binti niya. Nararamdaman rin niyang bahagyang pagkirot ng tiyan niya. At nang maramdaman niyang kirot na iyon, sigurado na siya na manganganak na siya ng mga oras na iyon. Mabilis na kumalat sa sahig ang mga librong nabitawan niya. May nakakita sa nangyari sa kanya. Kaya naman laking pasasalamat niya nang tumawag ito ng ambulansya upang maisugod nga siya sa ospital. "Congratulations! It's a boy," said ang doktor na umasikaso sa kanya bago nakangiting. Lumapit sa kanya dalang batang kakalabas lang mula sa sinapupunan niya. "Ano pong ipapangalan niyo sa kanya, Mrs.?" "Van." Mahina niyang sabit bago niya pinagmasdan ng sanggol na inilagay sa gilid niya. Agad na sumilay ang ngiti sa labi niya bago muling humalik sa tip ng ilong ng batang nasa tabi niya. Vincent Van, ang pangalan niya. "Seryoso ka, Vinis?" Gulat na tanong ni Homer nang makipagkita siya rito. Ilang taon lang ang lumipas ay tuluyan na nga siyang nakapagtapos ng pag-aaral sa kolehiyo. Nang dahil sa sipag at tiyaga niya, mabilis siyang natanggap sa isang malalaking kumpanya sa probinsya nila bilang isang marketing assistant ng department na naroroon. May 4 na taon na rin ang nakalilipas simula nang mangyari ang lahat. Hindi na rin naman nag-cross ang landas nilang dalawa ni Vincent, kaya naman kahit na papaano ay nakakaramdam pa rin siya ng lungkot sa puso niya nang dahil sa nangyari sa kanilang dalawa. Ni hindi man lang niya naamin na may nararamdaman siya para sa binata. Sa bagay, paano na lang kung hindi pala siya gusto nito? Na siya lang ang nahulog sa kanilang dalawa. Hindi na rin naman siguro sagot ni Vincent kung mahulog man siya sa kanya. Hindi ba? Isa lang naman siyang fuck buddy para sa kanya na binayaran para lang magamit niya sa tuwing magpaparaos siya. At ang pagpaparaos ngayon ay nakabuo ng anak. Anak na alam niyang ni minsan ay hindi na muling makikita pa ni Vincent. Talaga lang ha? Natatawa pa nitong sambit na ikinasilay na lang ng ngiti sa labi niya. "Maalala ko, nakita ko na naman yung dati mong nobyo sa bar last week ah." "Sino roon?" Kunot noon niyang tanong dahil simula nang mangyari ang nangyari sa kanilang dalawa ni Vincent. Ni minsan ay hindi na siya muling tumanggap ng manliligaw. Base sa mukha ni Homer, mukhang kilala niya kung sino ang tinutukoy nito. Oo, siya nga.
nakangiti at mapaglaro nitong sambit. Bago inayos ang buhok at sumadal sa kinaupuan niya. Ang ganda pala ng girlfriend niya sa personal, ano? Ni hindi ko nga alam kung anong ginagawa nila roon kasama ng girlfriend niya. May girlfriend siya? Tanong niya na animuna o talpas sa nalaman. Kasal na ba silang dalawa ng girlfriend niya? Aba malay ko. Hindi naman ako interesado sa buhay niya at isa pa, ni hindi ko nga alam kung naalala niya pa rin ako. Hindi niya kasi ako nakita last time nung nakita ko siya. Mukha rin naman siyang masaya sa girlfriend niya ngayon kaya hindi ko na siya tinanong. Sagot ni Homer sa kanya bago nag-angat ng tingin kay Venice nang mapansin niyang tila ba nalungkot ito sa nalaman. Bakit? Interesado ka ba sa kanya? Don't tell me. May karapatan naman siguro si Van na makilala ang ama niya. At isa pa, ayaw kong lumaki si Van nang hindi niya nakikita ang tatay niya. Sagot niya dahilan upang sumilay ang mapaglarong ngiti sa labi ni Homer. Bakit ganyan ang tingin mo? Ayaw lumaki ng walang tatay o baka naman naghahangad ka pa ng ibang bagay? Natatawa nitong tanong na inismira ni Venice. Diyos ko, Venice. Hindi ako bata at mas lalong hindi ako ignorante pagdating sa mga ganyang bagay. Ang sabihin mo, gusto mong makausap ulit si Vincent. Para maayos ko kung ano man ang namagitan sa aming dalawa, Homer. Iyon lang. Putol niya na natatawa lang nitong inismiran. Kung gusto kong makipag-usap sa kanya, tungkol lang kay Van ang pag-uusapan naming dalawa. At isa pa, wala akong balak na makipagbalikan sa kanya. Oh, bakit? May naging relasyon ba kayo? Natatawa niyang sagot na hindi niya kinibo. Hindi ba sinabi mo sa akin dati na fuck buddy mo lang siya? Ano nang nangyari sa sinasabi mo, Venice? Kinain mo ba lahat? Nabusog ka ba? Walang ibang nagawa si Venice kung hindang sumimangot bago humigop ng kaping in-order niya. Pero ulitin ko lang ulit sa'yo dahil mukhang hindi mo ako naintindihan kanina. Dagdag pa ni Homer bago siya humalikip-kip mula sa pagkakaupo. Venice, engage na si Vincent. Kung sakali mang totoo ang balitang nakarating sa akin na magpapakasal na silang dalawa ng girlfriend niya, please lang, huwag mo nang sirain ang relasyon nilang dalawa. Babae ka. Isipin mo rin ang mararamdaman ng girlfriend niya kapag nalaman niyang 4 na taon niya siyang niluloko ni Vincent. Oo, gets ko naman na gusto mo lang ang para sa ikabubuti ni Van, ng anak mo. Pero, iniisip ko rin ang para sa ikabubuti niyong dalawa ng inaanak ko. Paano kung hindi kayo matanggap ni Vincent? Hindi ba't nagtrabaho ka sa club? Paano na lang kung sabihin niyang hindi siyang tatay niyan? Tingin mo, anong mararamdaman ni Van kapag nagkataon? Nang dahil sa narinig ay, walang ibang nagawa si Venice kung hindi ang sumimangot. Umabot na rin sa puntong nakukuha niya kung anong nais iparating ng kaibigan. Tama si Homer. Ang iniisip niya lang naman ay ang para sa ikabubuti ng lahat. Para hindi masaktan ang girlfriend ni Vincent. Para hindi masaktan ang anak nilang dalawa. At nang hindi na rin siya mapahiya. Kung yun lang ang tanging paraan upang manahimik ang lahat at nang walang masaktan pa, edi sige, iyon na lang ang gagawin niya para sa ikatatahimik ng lahat. Kung talagang ang minahal siya ni Vincent, ito na mismong hanap sa kanya at mag-aayos ng kung ano man ang nasira sa kanilang dalawa. It's so nice to meet you in person, Ma'am Venice. Isa din empleyadong sumalubong sa kanya sa labi ng kumpanyang papasukan niya para sa taong iyon. Mas maganda ka nga talaga sa personal. Ang akala ko sa picture lang, sa personal din pala. By the way, nagmodelo ka na ba dati? Siguro nung pagkapanganak ko. Sagot niya, bago nito tinuro sa kanyang daan patungo sa elevator. Oh, really? Tanong nito bago bumukas ang elevator sa harap nilang dalawa. Hindi halata sa inyo na may anak na kayo ah. Agad na natigil si Venice sa paghakbak, papasok sa elevator. Nang magsalubong ang mga mata nilang dalawa ng lalaking may ilang taon niya na ring hindi nakikita. Agad na umangat ang kilay ni Vincent nang makita niya si Venice. Maging siya'y nagulat sa presensya nito. Ngunit ginawa niyang lahat ng makakaya niya para lang hindi maipakita sa dalaga. Maging siya'y nagulat sa presensya nito sa harapan niya. Mukha pa rin kasi kayong dalaga. Dagdag pa ng empleyado bago siya nito hinatak papasok. Okay lang po ba kayo, ma'am?
Mukha po kayo nakakita ng multo ah. Okay lang ako. Aniya bago siya nagbaba ng tingin sa kinatatayuan niya. Pakiramdam niya ay tila ba kulang ang supply ng hangin sa elevator na iyon. Maliban kasi sa nakakasuffocate presensya ni Vincent sa gilid niya. Hindi niya rin mapigilang questionin ang matitig sa kanya ng lalaki. Siya nga po pala ma'am. Buling sading empleyado na ikinaiwas ang atensyon niya. Sa lalaki ngayon ay patuloy lang sa pagtitig sa kanya. Pasensya na po kung hindi ko po kayo gaano ma-accommodate ngayon ha. Tulad niyo po kasi, bago lang din po ako sa trabaho ko rito kaya hindi ko rin may ipapakilala sa inyo kung sinong namamahala sa building na ito. Marami pang sinabi ang empleyado sa kanya, ngunit sa halip na ituon niyang atensyon niya rito, mas nato ng atensyon niya sa pagbukas ng elevator at ang paglabas ng lalaki na kasalubong nila. Nang makalabas ito, doon lang siya nakahinga ng maluwag. At hindi naman iyon nakatakas sa paningin ng babaeng kasama niya. Okay lang po ba kayo, ma'am? Tanong nito na marahan niyang tinanguan. Paano siya magiging okay kung makakasama niya sa trabaho ang lalaking nang iwan sa kanilang dalawa ng anak niya? Siya si Vincent Bineldi, our vice chairman. Pakilala ng manager niya nang bumisita si Vincent sa departamento nila. Simula ngayon ay makakasama na rin natin siya sa mga meeting na, alam mo na, bulong pa ng manager niya sa kanya na marahan niyang ikinatango. Alam mo, palaisipan nga sa aming lahat kung bakit bigla na lang bumisita rito si Sir Bineldi. Madalas kasi dati, palagi lang siyang nasa opisina niya. Para siyang vampira. Papasok ng umaga pagkatapos ay lalabas ng hating gabi. Ni hindi nga namin alam kung ano bang sinasadya niya rito. At kung bakit bumibisita siya rito ngayon, hindi tulad dati. Dagdag pa nito, walang ibang nagawa si Venice kung hindi ang mapanguso na lang habang pinagbabasdan si Vincent sa malayo. Seryoso lang ito kung makipag-usap sa mga empleyadong naroroon. Tulad ng nakasanayan niya na. Naroon na naman ang kamay nito sa bulsa ng pantalon niya. Kunot na naman ang noon nito at mong walang interes sa kung ano man ang sinasabi ng mga empleyadong kausap niya mula sa malayo. Medyo nag-mature din ang katawan nito, kaya naman hindi niya naiwasang punay ng tindig nito. Malaking ipinagbago niya, kung seryoso at matalim kung tumitig ito sa kanya noon. Mas lalo lamang tumalim ang titig nito sa kanya ngayon. Kung umasta siya ay, mong hindi sila magkakilala. Na para bang wala silang pinagsamahan dati. Na para bang walang namagitan sa kanilang dalawa. Miss Venice, tawag ng manager nang makita siya nitong walang ginagawa sa mesa niya. Hindi ka naman siguro busy, hindi ba? Pwede bang makisuyo ako sa'yo? Opo, sige po. Sagot niya bago niya pinatay ang screen ng computer niya at tumayo mula sa pagkakaupo ng may ngiti sa labi. Ano po may tutulong ko sa inyo, ma'am? May meeting kasi kami sa conference room at ilang minuto na lang ay mag-umpisa na yon. Inutusan kasi ako ni Mr. Bineldi na tapusin itong reports ko ngayon at nabanggit niya na rin sa akin na kailangan niya ito ngayon. Aniya na ikinalaho ng ngiti niya dahil mukhang alam niya na kung saan mauwi ang pakiusap na ito. Huwag kang mag-alala dahil wala ka nang gagalawin dito. Sadyang hindi ko lang talaga kakayaning ihati dito sa opisina niya lalo at may meeting kami ngayon. Actually, late na talaga ako. Kinuha niyang kamay ng dalaga bago niya inilagay rito ang kumpol ng mga documents na kailangang ihatid sa opisina ng boss nila. Please, Venice, ikaw na munang magbigay nito kay Mr. Bineldi. Pero, please, Venice. Pamimilit nito sa kanya bago umatras at nakangiting lumingon sa kanya. Pangako, babawi ako sa'yo. Natatawa pa nitong dagdag bago itong tumakbo palayo. Walang ibang nagawa si Venice kung hindi ang sundin ang utos ng manager niya. Palibhasa kasi ay may mataas na posisyon sa departamento nila, kaya naman wala siyang ibang magawa kung hindi ang sundin nito. Sino nga ba siya para umayaw sa utos nito sa kanya? Kayang ito naman ang nagbibigay ng trabaho sa kanila sa departamento. Pumasok siya sa opisina ni Vincent at doon niya inilapag ang mga dokumentong ipinaabot sa kanya ng manager niya. Sandali niya pa munang pinagbasta ng opisina ni Vincent bago tumama at nagtagal ang titig niya sa pictures na nakapatong sa mesa nito.
Kasama ng picture ng isang babae na tansya niyang girlfriend nito. Ang sabi ni Homer ay ikakasal na siya. May posibilidad din na baka ito nga yung babae nakita niyang kasama ni Vincent nung nakaraan. What are you doing here? Halos mapatalon si Vinny sa gulat nang marinig niyang boses nitong tila ba dumadagundong sa opisina ngayon. Marahan siyang bumaling ng tingin kay Vincent na ngayon ay nakatayo sa dekalayuan sa kanya. Tulad na nakagawian, naroroon naman ang asim ng mukha niya habang pinagmamasdan siya nito magmula ulo hanggang paa. May pinapibigay lang si Maricel na kailangan mo raw. Hindi niya nagawang tapusin ang sasabihin niya, lalo na nang marahang naglakad patungo sa direksyon niya si Vincent. Ang galit nitong titig sa kanya ay unti-unting napawi lalo na nang maglapit ang katawan nilang dalawa. Paano mo nagagawa yan, Vinis? Marahan itong tanong sa kanya bago ito sumandal sa mesang nasa harap nilang dalawa. Tila ba kinukulong siya sa mga bisig nito? Talaga bang kakalimutan mo lang kung anong nangyari sa pagitan nating dalawa dati? Ang galing mo rin ano? Anong sinasabi mo, Vincent? Iniwan mo ako. Di nito sa bawat salita dahil upang nanghihina siyang humawak sa matipunong braso nito. Umalis ka nang walang paalam. Hindi ko alam kung saan ka hagilapin. Sandali nga lang. Natatawa niyang sambit bago niya tinulak si Vincent. Hindi ba't sa ating dalawa? Ikaw ang hindi na bumalik? Hindi ko malanga alam kung anong nangyari sa'yo, Vincent. Wala na akong balita sa'yo. Wala na akong naging balita sa'yo. Hindi ko nga alam kung natapos na ang kontrata natin nang ganun-ganun na lang. Dahil iniwan mo ako, Vinis. Ikaw ang nang iwan dahil ikaw ang umalis, Vincent. Naroon ako, naghihintay sa pagbalik mo. Pero anong ginawa mo? Umalis ka nang hindi man lang nagpapaalam sa akin. Mukha akong tanga roon na naghihintay sa'yo. Nag-iwan ako ng sulat sa'yo before ako umalis. Don't tell me na hindi mo nakita ang sulat na iyon. Anong sulat? Fuck it. Aniya bago siya lumapit sa dalaga at marahan na nga nitong niyakap na ikinagulat ni Vinis. Hindi na importante ang tungkol sa bagay na yon. Ang importante ay naririto ka na ngayon sa harap ko. Nararamdaman na kita ngayon, Vinis. Walang ibang nagawa si Vinis kung hindi ang manatili sa mga braso ni Vincent habang pinapakiramdaman niya ang init ng dibdib nito. Hindi niya may pagkakailang ilang taon na rin siyang nangungulila sa mga yakap nito sa kanya. Yung mga bisig na yumayakap sa kanya sa tuwing matatapos silang magniig. Isa yan sa mga bagay na na-miss niya kay Vincent at hindi niya may pagkakaila ang tungkol sa bagay na iyon. Nag-usap na kayo? Gulat na tanong ni Homer nang muli siya makipagkita rito ng gabing iyon. Anong pinag-usapan niyo? Pinag-usapan niyo ba yung tungkol kay Van? Paano yung girlfriend niya? Hindi ko alam. Mahina niyang sagot na ikinabuntong hininga ni Homer. Wala naman siyang ibang sinabi tungkol sa akin. Masaya lang daw siya na nagkita ulit kami. Don't tell me, itutuloy niyo na lang kung anong nakasaad sa kontrata. Natatawa nitong tanong na ikinanguso ni Vinis. Ano iyan? Bumabawi? Walang ibang nagawa si Vinis kung hindi ang manahimik sa pwesto niya. Patuloy lang sa pasaring si Homer sa kanya at sa kung anong namamagitan sa kanilang dalawa ni Vincent na hindi rin nagtagal ang usapan nilang dalawa dahil kinakailangan niya ring umuwi upang kumustahin si Van na alam niyang naghihintay pa sa pag-uwi niya. Mama! Tawag nito bago tumakbo patungo sa kanya at binigyan siya ng isang mahigpit na yakap na ikinangiti niya. Tingnan mo, Mama, nagluto kami ni Lolo ng sinigang na hipon. Nakangiti niyang pinagmasdan ng anak na tumatakbo patungo sa mesa at nakangiti siyang sinenyasan na pumanhik na nga sa mesa tulad niya. Ang ngiti nakaukit sa labi niya ay unti-unti lang nalusaw. Nang muli ulit niyang naalala na kailangan niya pa nga lang ipakilala kay Vincent si Van. Alam niyang hindi deserve ni Vincent na makilala si Van. Lalo na at wala naman siya noong sandaling maghirap siya nang dahil sa responsibilidad na iniwan nito sa kanya. Pero nang maisip niya si Van, doon niya lang napagtanto na hindi deserve ng dalawa
ang ganitong klase ng setup. Miss Venice, tawag sa kanya ng manager nang makita siya nito. Marahan siyang bumaling ng tingin dito at halos mangunot ang noo niya nang makita niyang bouquet ng bulaklak na hawak nito. Kamusta? Tanong nito sa kanya na makalapit ito sa desk niya. May ginagawa ka pa ba? Kung nandito ka po para ipabigay iyan kay... Agad na naputol ang sasabihin niya nang marinig niya ang tawa ng manager. Hindi na rin siya nagtaka pa nang marahan nitong inilapag sa mesa niya na halos ikakunot ng noo niya. May nagpapabigay sa'yo nito, Venice. Galing sa lobby. May nag-iwan daw, hindi naman sinabi kung kanino nang galing. Sad nito na hindi niya naman kinibo. Kinuha niya ang card na naroon. At nang makita niyang pamilyar na sulat kamay ni Vincent, hindi na siya nagtaka pa nang muli siyang bumaling sa bulaklak na ipinabigay sa kanya. Ang dami mong admirers dito sa opisina. Kahapon lang ay may nagpapabigay sa iyo ng cake. Nung isang araw bulaklak. Nung nakaraan, may nagpapabigay sa iyo ng mga chocolates. Nakakainggit iyang kagandahan mo ah. Marami pa itong sinabi sa kanya na hindi niya nagawang sundan. Sa halipay, pinanatili niya lang ang titig niya sa mga bulaklak na naroon. Hindi niya maintindihan kung ano nga bang pumasok sa utak ni Vincent at nagpapatuloy lang siya sa pamimigay ng mga ganitong klase ng regalo sa kanya. Oo, nag-usap na sila. Pero wala sa napag-usapan nila na may gagawin siyang ganitong klase ng pakulo. Para saan to, Vincent? Kunot noon niyang tanong na hindi niya napigilan ang sarili niyang sadya nito sa opisina niya kasamang mga bulaklak na natanggap niya kaninang umaga. Vincent, hindi ko kailangan ng... Bakit? Kunot noon itong tanong bago siya nito kinulong sa cabinet na nasa likuran niya. Don't tell me, simula nung maghiwalay ang landas nating dalawa, hindi ka na nakatanggap ng mga ganyan sa mga naging manliligaw mo. Bakit, Venice? Hindi ka ba sanay? Are you? Saad niya na hindi niya na tinuloy, bagkusay. Tinulak niya lang palayo si Vincent sa kanya. Hindi pwedeng ganitong setup, Vincent. Ano na lang iisipin ng girlfriend mo? Kung kailangan mo ng panandali ang aliw, tulad ng nakasaad sa kontrata nating dalawa, adi sige, tawagan mo lang ako. Ginagawa mo pa rin iyan hanggang ngayon? Kunot noong tanong ni Vincent na animong hindi makapaniwala sa sinabi ng dalaga sa kanya. Nagpapabayad ka pa rin hanggang ngayon? Hindi siya kumibo kaya naman walang ibang nagawa si Vincent kung hindi ang sarcastic umumisi sa harapan niya. Nagtatrabaho ka pa rin sa pesting lugar na yon, Venice? Seriously? May trabaho ka na? Ano yan? Part-time job? Vincent, sabihin mo lang kung anong oras ang pasok mo sa trabaho mo ron. Madilim nitong saad sa kanya dahil ano pang mangilid ang luwas sa mga mata niya. Para naman ma-schedule ko lahat ng meetings ko sa umaga at nang makapila ako sa iyo roon sa gabi. Mabilis siyang sinampal ni Venice na ikinalagutok ng panga niya. Maging siya ay natigilan marahil na rin siguro sa hindi niya inaasahan ang ginawa ng dalaga. Tila ba natauhan din siya sa salitang binitawan nito. Alam niya na bastos niya ang dalaga kaya naman ilang minuto pa siya nakatitig sa gilid niya bago siya naluluhang lumingon sa dalaga. Wala kang karapatang bastusin ako, Vincent. Kung kailangan mo nang magagamit, sige, magpapagamit ako. Iyon naman talaga na pag-usapan natin sa kontrata, hindi ba? Aniya bago niya pinunasan ang luhang dumari sa pisngi niya. Oo, binayaran mo ako, Vincent. Pero wala kang karapatang bastusin ako. I'm sorry. Usal ni Vincent na sa sobrang hiyay, hindi naman narinig ng dalagang nasa harap niya. Inaalala ko lang naman ang tungkol sa girlfriend mo. Aniya, bago niya kinagat ang labi nang marinig ito sa hindi maipaliwanag na dahilan. Ano na lang sasabihin niya kapag nalaman niyang may nangyayaring hindi maganda sa nobyo niya at sa empleyado ng nobyo niya? Vincent, babae ako. Alam kong mararamdaman niya kapag... Wala akong girlfriend. Hindi ako magpapakasal sa ibang babae. Aniya na ikinatigil ni Venice. Simula nung nangyari sa atin, ni minsan, hindi na ako nagkaroon ng girlfriend, Venice. Pero, ikaw lang yung kaisa-isang babaeng kinaloko at patuloy kong gagalawin ngayon
Pero hindi na tulad ng naging setup natin noon. Aniya bago siya lumapit sa dalaga at isinandal niyang noo sa noon nito bago marahang pumikit at muling nagmulat. Gusto kitang makitang nakahiga sa kama ko na may suot na singsing na ibibigay ko sa iyo. Vincent, pakakasalan kita, Venice. Aniya na ikinagilid ng luha ni Venice. Kung ayaw mo, willing naman ako maghintay sa'yo. Manliligaw ako. Wala akong pakialam kung abutin mo ng ilang taon. Manliligaw ulit ako sa'yo at itatali kita sa isang kasal. At nang sa ganun ay, hindi ka na makatakas sa mga kamay ko. Vincent, mahal kita. Matagal na. Aniya bago niya marahang hinawakan ang panga ni Venice na ikinapikit naman ng dalaga. Kung hindi mo ako minahal, handa akong manligaw sa'yo hanggang sa matutunan mo akong mahalin. Maghihintay ako kahit na gaano pa katagal, Venice. Mahal din kita, Vincent. Aniya sa binata na ikinatigil nito sa pagmamasid sa kabuuan ng mukha niya. Mahal na mahal din kita bago pa man tayo nagkalayo. Talaga, Venice? Nakangiti nitong tanong na namumuli niyang tinanguan bago siya hinila ng binata para sa isang yakap. Fuck, kung alam ko lang na mahal mo ako, edi sana'y hindi na ako nagpunta sa Amerika. Dagdag pa niya. Dahil nga sa mahal nilang isa't isa, madalas kong may mangyari sa kanila. Sa bahay, sa kondo, sa opisina. Halos lahat ng lugar dito sa opisina ay may memorya ng pagniniig nilang dalawa. Sa tuwing mapapatingin naman si Venice sa sofa, kung saan sila madalas na magsama roon, hindi niya napigilang pamulahan ng pisngi na agad namang napansin ng lalaki na kayakap sa kanya. Why are you blushing? Marahan itong tanong na nakangiti niyang inilingan. Kating-kating ang dila niyang umamin kay Vincent tungkol sa anak niyang si Van. Ngunit sa tuwing magbubukas naman siya ng usapan tungkol sa anak nila, tila ba mas lalo lamang nawawala sa usapan ng tungkol dito. Excited na bumuo ng pamilya si Vincent. Ang hindi niya alam ay may anak na silang pilit na itinatago ni Venice. Ni hindi niya nga alam kung paanong ipapasok sa usapan ng tungkol kay Van. She's my sister. Sagot ni Vincent nang tinanong siya ni Venice tungkol sa babaeng kasama niya raw na pumasok sa bar noon. May kinita siyang kaibigan doon, kaya sinamahan ko na. Sinubukan ko ring hanapin yung boss mo roon dati, pero hindi ko na siya nakita pa. Gusto ko lang sanang makibalita tungkol sa'yo, sa kung anong whereabouts mo nung wala ako. Believe me or not, Venice, pulit-ulit kong binabalikan ang lugar na iyon para hanapin ka, pero sa tuwing hanapin kita roon, wala akong makita ng isang anino mo. Bahagyang nalungkot si Venice nang dahil sa nalaman niya. Gusto niya mang kumibo upang magkwento sa binata, ngunit hindi naman siya pinahintulutan ng bibig niya na magkwento rito. Tama lang ba ngayon na isingit ang tungkol sa nangyari sa kanya at sa anak niya? Matatanggap kaya siya ni Vincent kapag nakita siya nito? Boss mo? Gulat na tanong ng nanay niya nang inamin niya rito ang tungkol kay Vincent. Paano nangyaring boss mo, Venice? I mean, paano? Hindi ko rin alam na siya ang boss ko noong una, ma. Aniya sa nanay na marahan lang nitong ikinababa ng tingin. Ang akala ko, hindi na kami muling magkikita pa. Hindi ka ba natutuwa na makita ulit siya? Sabat ng tatay niya nang marinig ang usapan nilang dalawa. Alam mo na, may karapatan din naman siyang malaman ang tungkol sa anak ninyong dalawa, Venice. Paano nga kung hindi nga niya matanggap ang anak nilang dalawa? Singhal ng nanay niya nang bumaling ito sa tatay niya. Nagtrabaho sa bar si Venice. Tingin mo ba, hindi siya pag-iisipan ng masama ng lalaking iyon? Ikaw na rin ang nagsabi, Venice. Mayaman sila. CEO siya. Ano na lang ang isipin niya kapag sinabi mong may anak kayong dalawa? Paano kung matapobre pa iyon? Paano rin kung hindi siya tatanggapin ng tatay niya? Venice, iha, maniwala ka man o sa hindi, alam kong hindi ka matatanggap ng lalaking iyon. Ilang taon din kayong naghiwalay. Tingin mo ba, anong maaari niyang isipin kapag may pinakilala ka agad na anak sa kanya?
Paano kung isipin niyang anak mo yun sa ibang lalaki? Tanong nito. Naiintindihan niya naman ang nais na iparating ng nanay niya. Tulad ni Homer. Ganito rin ang opinion niya tungkol sa anak nilang dalawa ni Vincent. Paano na lang kung isipin niyang anak niya yun sa ibang lalaki? Isa na lang ang naisip kong paraan para malaman ang tungkol dyan. Aniya dahilan upang magsabay na napalingon ang mga magulang niya sa isa't isa. Kinabukasan ay nagdesisyon siyang isama si Van sa trabaho. Hindi niya alam kung talagang habang coincidence lang ang nangyari. Sadyang walang magbabantay kay Van sa bahay lalo na't may lakad pa lang pareho niyang mga magulang. Pumasok naman sa eskwela ng pareho niyang kapatid, kaya naman hindi niya alam kung kanino ipapaalaga si Van. Anak mo? Gulat na tanong ng manager niya nang makita niyang batang lalaki na nakahawak sa kamay ni Venice. Hindi ko alam na may anak ka. Ang akala ko dalaga ka pa rin. Muli siyang lumingon kay Venice na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang magkagat ng labi, lalo na nang tumingala sa kanya si Van. Paano manliligaw mo niyan? Alam niya na ba? May anak ka? May manliligaw ka po, Mama? Inosenteng tanong ni Van dahilan upang kagat-labing nagbaba ng tingin sa kanya si Venice. May nanliligaw po sa inyo? Wala, anak. Aniya sa bata bago ngumiti rito at lumingon sa manager niya na ngayon ay taas kilay na nakatitig sa reaksyon niya. Hindi to ang tamang pagkakataon para pag-usapan ng tungkol dyan, ma'am. Ayaw ko malaman ni Van ang tungkol sa mga kaganapan dito sa opisina. Okay, sige. Tango nito sa kanya bago lumuhod sa harap ng bata at marahan itong ginulang buhok nito. Magpaka-good boy ka lang dito, okay? Kapag spoiled, hindi pwede rito. Alam mo naman kung anong ginagawa sa mga batang pasaway, hindi ba? Itinatapon sa itaas ng building. Maricel, banta ni Venice na ikinatawa ng manager niya. Binibiro ko lang siya. Natatawa niyang sambit bago tumayo. Kanina pala ay hinahanap ka ni Mr. Binalde. May utos yata sa'yo. Hindi mo naman nabanggit sa akin na siya palang nanliligaw sa'yo. Kunot noon niyang pinagmasdan si Venice kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang magkibit ng balikat dito. Well, nakita ko siyang may hawak na bouquet ng bulaklak. Kapareho ng mga bulaklak na ipinapadala sa'yo sa lobby kaya alam mo na. Nasaan siya? Tanong niya. Nagsandaling yun ay buo ng loob niyang sabihin ang tungkol kay Van sa ama nito. Hindi naman nagdalawang isip ang manager niya na ibigay sa kanya kung saan niya matatagpuan si Vincent. Tatawagan ko siya mamaya kapag may oras ako, mama. Saan ni Vincent sa kabilang linya habang nakikinig sa mga rants ng nanay niya. Yeah, I know. Hindi mo na kailangang ipaalala. Agad niyang ibinaba ang telepono nang marinig niyang katok mula sa labas ng pintuan ng opisina niya. Bumukas ang pintuan at iniluwa nito si Venice na ngayon ay tila ba namumutla at animong nakakita ng multo nang mag-cross ang mga mata nilang dalawa. Bakit ganyan ang itsura mo, Venice? Tanong niya bago siya nagtungo sa direksyon ng dalaga. May nangyari ba? May sasabihin sana akong importante sa iyo, Vincent. Aniya sa binata na ikinakunot ng noon nito. Actually, may aaminin ako sa iyo. Anong aaminin mo sa akin? Tanong niya. Hindi pa man ibubuka ni Venice ang bibig niya ay muli na namang tumunog ang telepono ni Vincent sa mesa. Sa katunayan ay ilang buwan na rin siyang nagtitimpi sa pangungulit ng nanay niya na mag-asawa na nga siya. Excited na itong magkaroon ng apo sa kanya, lalo na tumatanda na rin siya. Siya din kasi ang kaisa-isahan nitong anak na lalaki. Tumatanda na rin siya, kaya naman gusto niya nang maipakasal ito agad. Kahit kanino lang, basta't mamahalin ito ang anak niya. Pwede bang mag-usap na lang tayo mamaya? Pupuntahan ko lang si mama. Pero, please, Venice. Makapaghintay naman siguro yung sasabihin mo, hindi ba? And besides, may sasabihin din ako sa iyo mamaya. Aniya bago nito tinungang mesa niya at agad na sinagot ang tawag. Wala nang nagawa si Venice kung hindi ang manahimik lalo na nang iniwan siya ron ni Vincent. Hindi niya alam kung saan kukuha ng tiyempo, lalo na
Tila ba may pumipigil sa kanya na ipakilala ang anak niya kay Vincent? Tila ba pagkakataon na rin ang gumagawa ng paraan upang ihiwalay ang mag-ama sa isa't isa? May mangyayari ba kung ipapakilala ko siya sa tatay niya? Mahina niyang bulong sa sarili bago bumuntong hininga at lumabas ng opisinang iyon. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wala nga akong balak na pakasalan lahat ng ipinapakilala mo sa akin, Mama? Reklamo niya sa ginang na nakaupo sa kasalungat na upuang kinaupuan niya. Wala akong balak na pakasalan silang lahat. At isa pa, may nobya ako. Di mas maganda kung ganon. Natatawa nitong sambit na inismiran niya. Ipakilala mo sa akin niyang nobya mo at nang maipakasal ko na kayong dalawa. Hindi ko siya ipapakilala sa'yo hanggat ganyan ang mindset mo sa relasyon. Hindi mo ako masisisi, iho. Kung mas matanda nga sa'yo si Bianca, sana siya nang ginaganito ko ngayon. Natatawa pa nitong dagdag. Marami pa itong binanggit sa kanya na hindi niya pinakinggan. Hindi niya matukoy kung ilang oras niya kausap ang nanay niya. Patuloy ito sa pagbibigay ng opinyon sa kanya tungkol sa kasal nilang dalawa ng nobya niya na hindi niya kinikibo. Tila ba tuwang-tuwa naman ang ginang lalo na sa tuwing makikita niyang anak niyang napipiko na sa mga ulit niyang kataga. Tatawagan na lang kita mamaya, Vincent. Bilin pa nito na pasikreto niyang inismiran. Dali-dali siyang dumiretso sa departamento at nang makita niya si Venus roon, hindi na siya nagdalawang isip pa na magtungo sa direksyon nito. Dala niyang singsing na ibibigay niya sana sa dalaga. Buo ng loob niya na pakasalan ng dalaga at wala na siyang hilingin pa kundi ang makasama ito ng panghabang buhay. Ang proposal na nakatatak sa isip niya ay unti-unting nasira, lalo na nang matanong niyang isang batang lalaki na nasa gilid ni Venus. Napansin ni Venus ang presensya niya malayo sa kanila, kaya naman agad na nalusaw ang ngiting nakaukit sa labi niya. Gusto ko pong mag-ice cream tayo nila daddy kapag nagkita na kami. Sad ng batang lalaki. Doon rumeheso sa mukha ni Vincent ang galit ng dahil sa narinig. May anak siya? Niloloko lang ba siya ni Venus? Ramdam ni Vincent ang galit na namumutawi sa mukha niya nang dahil sa nangyari. Sa halip na humingi ng eksplanasyon, mabilis siyang tumalikod at umalis sa lugar na iyon. Vincent! Tawag ni Venus nang sinadya pa nitong habulin siya sa koridor. Mabuti na lang talaga at walang ganong empleyado sa direksyon na iyon at nang sa ganun ay walang makakakita sa pag-aaway nilang dalawa. Vincent, let me explain. Mag-usap tayong dalawa. Galit siyang huminto sa paglalakad at bumaling sa dalaga na muntik pang bumangga sa dibdib niya nang dahil sa biglaan niyang pagbaling ng tingin dito. Anong ipapaliwanag mo? Ang pagiging cheater mo sa relasyon nating dalawa, Venus? Vincent. Aniya bago niya tinulak ang lalaki, lalo na nang mahigpit siya nitong hinawakan sa braso. Vincent, nasasaktan ako. You're cheating on me. Sigaw nito sa mukha niya, na bahagya niya pang ikinapikit. Venus, niligawan kita. Handa akong baguhin ang sarili ko para lang sa'yo. Para lang magkasundo tayong dalawa. Handa akong gawin ang lahat para sa'yo. Nihanda akong pakasalan ka. Pagkatapos ay malalaman kong may anak ka at asawa ka na. Vincent, hayaan mo muna akong magpaliwanag sa'yo. Anong ipapaliwanag mo? Galit niyang sambit bago niya binitawan ang braso ng dalaga na ikinaiyak nito. Ang pangangaliwa mo sa asawa mo? Gusto mo bang mag-cheat? Gagawin mo akong rebound? Kabit? Saan nagkukulang ang asawa mo? At bakit akong napili mong ipalit sa kanya? Vincent. So, ako palang target mo ngayon? Natatawa niyang singhal. Bago siya lumingon sa dalaga na ngayon ay patuloy lang sa pagpunas ng luha sa pisngi niya. Alam mo kung anong pinagsisihan ko? Yung nakilala kita, Venus. Ang buong akala ko, malinis ka. Cheater ka rin naman pala. Sobra pang pag-iingat ko sa'yo. Dagdag niya pa, bago niya iniwan ang dalaga sa sitwasyon ngayon. Kinabukasan ay, bumisita muli ang nanay niya, tulad ng nakagawian. Patuloy na naman ito sa pagtatanong tungkol sa nobyang tinutukoy niya kahapon. Hindi maintindihan din ng nanay niya kung bakit tila ba nagbago rin ang ihip ng hangin
nang sandaling binanggit niyang tungkol sa nobya nito. Wala akong nobya. Galit nitong sambit bago nagpatiun na patungo sa elevator kasama ng ginang na ngayon ay patuloy lang sa pagtatanong sa kanya. Hindi na ako magpapakasal. Hintayin mo na lang si Bianca. Bakit parang nag-ibang ihip ng hangin ngayon, iyo? Parang kailan lang ay tuwang-tuwa ka pa habang pinag-uusapan natin ang tungkol sa nobya mo. Natutuwa nitong pang-aasar na inismira niya na lang. Bakit? Naghiwalay na ba kayong dalawa? Tinanggihan niya ba ang proposal mo sa kanya? Oo, hiwalay na kami. Ano naman ngayon sa'yo? Galit niyang tugon dahilan upang humalakak ang ginang. Natigil lamang ang pagtawa niya nang bumukas muli ang elevator at pumasok ang isang dalaga na ngayon ay animo natigilan sa presensya nilang dalawa. Agad na napunta ang mga mata niya sa mukha ng batang nakahawak sa kamay ng dalaga bago sila nagdesisyong pumasok sa loob. Nakikita mo iyang batang iyan? Bulong niya kay Vincent na muli namang inismera nito. Ganyan na ganyan ang itsura mo nang maliit ka. Pwede bang huwag mo akong ikumpara sa mga batang nakikita mo kung saan-saan? Saad niya dahilan upang bahagya pang nakagat ni Vince ang labi niya upang pigilan ang sarili niyang umiyak. Nagsasabi ako ng totoo, iho. Dagdag pa nito. Nang bumukas ang elevator ay mabilis ang tinahak ni Vince ang daan palabas ron kasamang anak niya kahit na hindi naman iyon ang floor na tatahakin nila. Hindi niya lang talaga makayanan ang masalitang lumabas sa bibig ni Vincent. Tila ba galit na galit ito sa nalaman niya. Hindi niya alam na ang batang pinandidirian niya ay nanggaling mismo sa dugot laman niya. Ilang araw lang ang nakalipas ay nakarating sa nanay niya ang tungkol sa relasyon nilang dalawa ng babaeng nakita niya sa elevator. Nang dahil sa nangyari ay tila ba kinutuban nito. Napaka nga anak ni Vincent ang batang nakita nila sa elevator kasamang dati nitong nobya. Don't tell me, ni minsan ay walang nangyari sa inyong dalawa ng babaeng iyan, Vincent. Seryosong tanong ng nanay niya na ikinatahimik nito. Whether you like it or not, magpapadena i-test kayong dalawa. Mama, you're doing it para sa pansarili mong interes. Ginagawa ko ito dahil sigurado ako, Vincent. Saad nito na umalingaw sa kabuuan ng opisina niya. Alam ko, Vincent, dahil kamukhang kamukha mong batang iyon nung maliit ka pa. Alam ko, kung hindi gumana sa iyong lukso ng dugo na sinasabi nila, then sa akin, oo, Vincent. Alam ko at siguradong sigurado ako na anak mong batang iyon. Walang ibang nagawa si Vincent kung hindi ang kausapin si Venice tungkol sa kagustuhan ng nanay niya. Magkasabay nilang tinahak ang klinik para sa sample. At nang dumating na ang araw kung kailan nila malalaman ang resulta, gulat ang Romero sa mga mata niya nang makita niyang positive na resulta nito at tunay niyang ang anak ang batang lalaki na nasa gilid nilang dalawa ni Venice. Buntis ako nung umalis ka. Mahinang sambit ni Venice dahilan upang nagugulat siyang lumingon dito. Sinubukan kong hanapin ka dahil alam kong deserve mo malaman ng totoo na nagbungang bawal nating relasyon. Who told you na bawal iyon, Venice? Saad niya bago lumandas ang mainit na luha sa gilid ng mga mata niya. I'm sorry, Venice. Sa lahat ng mga nasabi ko sa'yo nung una, hindi ko alam na buntis ka nung iniwan kita. Okay lang. Mahinang sambit ng dalaga bago ngumiti sa kanya na hindi man lang niya tinanggap. Handa naman akong mag-co-parent kung kinakailangan. Tingin mo ba, ganun-ganun na lang iyon? Tanong ni Vincent bago niya hinilang dalaga sa braso. Nakunot noon itong ikinabaling ng tingin sa kanya. Fuck that line, Venice. Liligawan pa rin kita sa ayaw at sa gusto mo. Bibigyan kita at ang anak nating dalawa ng kumpletong pamilya. Pero paanong nanay mo, Vincent? Tanong niya na malungkot na ikinangiti ng lalaki nasa harap niya. Tatanggapin ba kaming dalawa ng anak mo ng nanay mo kapag nalaman niyang isang hamak na empleyado lang ang nabuntis ng anak niya? She don't know how much my mom like you, Venice. Aniya na ikinatahimik ng dalaga bago niya itong muling hinila palapit sa kanya at marahang hinalikan sa noo na ikinanguso ng dalaga. At kung hindi man siya boto sa'yo, handa akong ipaglaban ka hanggang sa maubos ako. Kayong dalawa ng anak ko.
ipaglalaban ko kayong dalawa. Hindi na nakasagot si Venus lalo na nang iniwan siya ng binata at agad na lumuhod sa sahig kung nasaan si Van na ngayon ay nakangusong nakamasid sa reaksyon niya. Ikaw po ba yung... Ako ang tatay mo, anak. Aniya na hindi nito hinibok. Walang ibang nagawa si Vincent kung hindi ang hilahin nito palapit sa kanya at binigyan ng isang mahigpit na yakap bago tumingala kay Venus na ngayon ay nakamasid lang sa ginagawa nila. Anong ipinangalan mo sa kanya? Vincent. Van. Sagot nito sa kanya. Muling lumandas ang luwas sa mga mata ni Vincent nang marinig ang pangalang iyon. Tuwa ang dulot ng luhang iyon. Tuwa dahil isinunod ni Venus ang pangalan ng anak nilang dalawa sa anak niya, kahit na ilang taon din siyang nawala sa piling nito. Van, anak, babawi si daddy sa'yo, okay? Aniya bago niya hinarap ang batang lalaki na walang ibang nagawa kung hindi ang umuso sa harap niya. Babawi si daddy sa inyong dalawa ng mami mo. Dagdag pa niya bago muling niyakap ang anak. Sa una ay hindi naging magandang pakikitungo ng mga magulang ni Venus kay Vincent. Pero nang tumagal ang araw, hindi kalaunan ay tuluyan na rin nila itong tinanggap. Tulad ng sinabi ni Vincent sa dalaga, buong loob siyang tinanggap ng nanay nito. Labis na tuwa naman ang naramdaman ng ginang nang makita niya sa personal ang apo. At tulad nga ng ipinangako ni Vincent kay Venus, binigyan niya ng isang kumpletong pamilyang dalawa. Hindi kalaunan ay tuluyan na nga silang nagpakasal at labis na tuwang nararamdaman ng lahat ng ibalita sa kanila ni Venus na nagdadalang tao siya sa pangalawang anak nilang dalawa ni Vincent. Hindi alam ni Venus na ang simpleng sakripisyong ginawa niya para sa ama ang magiging dahilan upang makilala niya si Vincent, ang lalaking kukumpleto sa buhay nilang dalawa ng anak nila. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli. Anong iyong natutunan sa ating kwento? Magbigay ng komento sa ibaba. Maraming salamat po. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe po. Vincent, let me explain. Mag-usap tayong dalawa. Anong ipapaliwanag mo? Ang pagiging cheater mo sa relasyon nating dalawa, Venus? Vincent. Aniya bago niya tinulak ang lalaki, lalo na nang mahigpit siya nitong hinawakan sa braso. Vincent, nasasaktan ako. You're cheating on me. Venus, niligawan kita. Handa akong baguhin ang sarili ko para lang sa'yo. Para lang magkasundo tayong dalawa. Handa akong gawin ang lahat para sa'yo. Nihanda na akong pakasalan ka. Pagkatapos ay malalaman kong may anak ka at asawa ka na. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe po.